Ngayong episode mga brothers on the wheel, FKM naglabas ng panibagong adventure scooter na merong model name na Core 188 at ito nga nilaunch nila sa Makina Moto Expo 2026 at ito magkakaroon tayo ng isang exclusive walk around review dito sa kanilang planta. Kaya naman sa mga gusto pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, welcome sa ating exclusive walk around para dito sa bagong pangmalakasang adventure scooter ng FKM. Ito nga yung Core 188 na nilabas o pinakita nila sa nakaraang Makina Moto Expo 2026 dyan sa SMX Pasay. Ito po yung black color. So dalawang kulay po yan, isang white, isang black. Para sa akin mas gusto ko ito si black, kaya naman ito yung napili nating ikutan. And of course meron naman din tayong B-rolls ng white para at least meron kayong idea. So tingnan muna natin yung motorsiklo in 360 mode. Ayan nakita nyo naman ang ganda ng features. As always, hindi tayo binibigo ni FKM pagdating sa mga features ng mga motorsiklo nila at affordable na presyo mga brothers. Gustong gusto ko yung pagkakagawa nila dito sa bagong adventure series nila, no? Sayang hindi na lang nila pinangalan na Venture Core 188. Natin siya, ganda ng tapakan, grabe naman. Yan ang mga inspeksyonin natin dito ng malapitan mga brothers. Tsaka ito, bagong approach to ng FKM, may ganyan-ganyan pa silang mga pasingit-singit na ganyan naman, no? Provision, lagyan ng top box. At syempre pag binili nyo nga pala to sa FKM, same ang previous, pre-SEC helmet, pre-SEC top box, pre 3PMS na motor oil. Ibig sabihin po, libre kayong change oil sa mga branch ng FKM ng motor oil. Alam naman natin motor oil isa sa magandang langis at may kamahalan, kaya naman talagang bibigyan ka ng magandang performance sa makina. So mga brad, start tayo sa unahan, no? Tingnan natin yung harapan nito. Naman masyado namang galit. Meron tayo ritong front facing o front camera for security natin sa pagra-ride. Kailangan na to para nagiging standard na ngayon to sa mga scooter natin, no, o sa mga motor. At meron tayo ritong LED projector lamp. So malakas-lakas umilaw ito sigurado mga brothers, kahit wag na nating subukan, no? At ito meron siyang daytime running lights na kilay. And then subukan din natin yung headlight. On muna natin. Nakapatay, push nyo lang po yan. Then yan, mamaya pag-uusapan natin. So pag yan, ganito yung high beam. Oh, di ba? Lakas. Tapos yung kanyang turn signal lights, tingnan din natin. Ang turn signal lights po ay hindi siya napiplex, so ingatan po natin matabig. Okay lang naman kasi under naman, hindi naman siya labas na labas, no? Ayan, kasi may tendency madali ito. LED na rin yan mga brad. At pairings check dito sa front fender, inidikit ko na sa gulong, di ba? Ganda, flexible siya. At ang gusto ko rito, yung front telescopic fork natin dito is meron ng fork boots, so extra protection na hindi madumihan, especially syempre adventure to, pwede nyo sabak sa mga light off-road, hindi siya lalagyan ng masyadong putik o mga buhangin, no? And speaking of dual sports, no, naka dual sports ang gulong. At ito, gusto ko tong gulong na to kasi made by CST. Ayan, Shenzhen Tire ng Chinese. Kilala pong brand po yan ng tire sa China na may tire size na 110/80. And of course, naka spoke wheel pero naka tubeless siya mga brother. Ayan magkano pa setup ng ganito. Ayan na rim. Pero dito ito na siya. Dito kay Core 188 ng FKM. Ayan, di ba? Tsaka maganda ang gulong ng CST. Para sa akin, gamit ko yan At meron tayo rito front disc brake na naka 2-pot piston caliper. And of course, meron itong features ng ABS for the security or safety natin sa daan o sa preno. Alright? Pagdating naman sa kanyang display panel, meron nga itong 7 inches full TFT display na makikita natin dito halos lahat ng mga information. Ito mga brothers ay automatic na rin. Meron siyang dark theme at standard theme. Nandito nga sa indicator ang left and right. Nandyan na rin ang clock. Meron din tayo ditong headlight indicator, high beam indicator, traction control,
voltmeters. Sa right side naman, nandyan ang temperature, record indicator, ABS, engine check, at maintenance. Pagdating naman dito sa loob ng circle, nandito yung kanyang RPM na up to 12,000 at meron itong speed meter sa gitna. Kita naman natin sa baba, nandyan ang kanyang engine temperature meter at fuel meter. Makikita rin natin sa kanyang TFT ang function ng camera dito sa harapan kung sakaling gusto nyong i-playback ang mga nakuha nyong mga video. Meron na nga rin itong Bluetooth connectivity na madali nyo lang na ma-download dahil nandyan na yung kanyang scan code. At meron na rin siyang navigation kung sakaling gusto nyo mag-navigate dito sa scooter na ito. Pagdating naman sa kanyang main settings, meron tayo rito makikita ng settings para kung gusto nyo po dyan baguhin yung kanyang time and date. Of course, nandyan na rin ang traction control switch kung gusto nyo po itong on and off. Nandyan na rin ang maintenance, information, self-diagnostic at kahit ECU information. Dyan nyo po makikita halos lahat ng log ng scooter na ito. Kaya halos lahat ng hinahanap natin ng mga details, settings and information nandito na sa mismong TFT display nitong Core 188 ng FKM. Meron nga tayo ditong quality switches pagdating sa kanyang naked handlebar na meron pa yung backlight and assist. Makikita natin dito sa left side, nandito ang kanyang horn, left and right, at controls ng ating meter panel. Of course, meron din itong flasher. Sa kanan naman mga brothers, nandito yung kanyang stop-start system. Meron din itong hazard switch at patayan ng kanyang headlight. At ito po merong electronic starting. At by the way, naka-silent starting nga pala ito. Ang handle grips niya naman is sakto po sa isang large na kamay na tulad ko at meron pa itong bakal na bar end. Na ito nga mga brothers ay nakakiles kaya naman papihit-pihit na tayo at nandito na rin mismo ang button ng fuel at saka ng kanyang upuan. And speaking of fuel, meron nga itong 10 liters fuel tank capacity. Wala pa nga tayong data kung ilan ang kanyang fuel consumption since hindi pa naman natin ito nalo-long ride at abangan nyo po yan sa ating YouTube channel mga brothers. At meron nga itong adjustable na brake levers into 4 level na depende po yan sa lapad at haba ng inyong mga kamay. Look at the rear design mga brothers, napakalinis. Meron tayo ritong solid na bakal po na grab bar at ito nga yung sinasabi ko, provision na ito lagyan ng mga top box na universal. At ito nga pag binili nyo, ilalagay nila yung top box ng SEC mga brothers na solid plastic yon, hard plastic. And then ang taillights natin dito, tignan nyo naman ang design, split na naman, di ba? Oh, ganda oh. Tapos ito iilaw to pag namimreno kayo, no? Maganda ang ating rear fender dito, combination ng plastic at bakal. Ayan, at turn lights natin LED rin with reflector, may sariling ilaw, no? Side reflector meron din, goods. At ang shock mga brad, non-adjustable pero nakadebaso. Look at that, ang linis nitong daling linisin na under nito. Tingnan nyo naman, no? At meron tayong upright dito na muffler, single exit yan. I can tell na ito naman naka-alum bolts na, no, quality yung pagkakagawa dito ng FKM, pagkakabanat nila. Of course, mayroon tayo rito disc brake sa likod, single pot piston caliper. Meron na rin tong ABS at sinamahan pa ng traction control ito ng FKM. So kompleto regados pagdating sa safety. Kabilang side para makita nyo, ito yung panggilid, malinis ang pagkakagawa. Ayan. Tapos mayroon pa ritong extra curtain na rubber para hindi basta-basta marumihan ang ating mga components dyan sa ilalim. Alright. So by the way mga brothers, ito pala yung kanyang underseat compartment, no? So push button na naman yan, very basic. Pag inangat nyo, so meron siyang parang slightly open. Ayan, naka-hold dyan. And then kung gusto nyo sagad, pwede rin. Ayan, so dalawa yung way niya. Kung sakaling hindi naman siya tutumba. So hanggang dyan lang siya. So hindi mababagsakan kayo o yung gamit nyo. So kasya dito isang helmet I guess. Siguro mga open face. Kung full face alanganin. Open face kasi may nyo pa siya yuyuko. Ayan, kung hindi naman, meron ba siyang helmet hook? Wala na. Pero palagi ko rito open face kasya mga brad. Pero full face alanganin na tayo. Pero by the way, maganda yung kanyang compartment. Spacious naman, makakapaglagay kayo ng gamit. Para naman sa kanyang makina mga brothers, kaya nga nitong sumagad
ng 17.7 horsepower at 8,250 RPM at sumisibat nga ito ng 15.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Syempre pa, naka-fuel injected ito. At ito ay naka-CVT automatic dahil isa nga itong scooter na merong single cylinder, single overhead cam na 4 po yung kanyang valvula. Of course, naka-liquid cooled dito dahil mataas ang kanyang compression ratio habang meron po itong saradong 188cc pagdating sa kanyang displacement. Meron na lang po itong electronic starting pagdating sa makina. Alright mga brothers, side stand check. Ganito po sa side stand ang Core 188 ng FKM. Tama lang po yung pagkakatilt, hindi naman sobrang tilt at hindi naman sobrang tayo. Ang gusto ko dito side stand nya is yung quality. Nandito, present no, side stand put no. Ayan, naka-forward naman so hindi naman nalanganin. So kahit alugin natin, hindi naman tutumba yung motorsiklo. So upo tayo mga brothers. Ayan. Okay. For the reference mga brothers, 5'4 lang po ako at meron siyang seat height na 797 mm. May tingkayad tayo rito. Ayan o, kita nyo naman may kataasan siya kasi parang 800 mm na rin. Pero hindi naman tiptoe. Tiptoe ganyan eh. Okay pa naman tayo. No, sa mga 5'5 pababa dyan, ganito po ang itsura para may idea kayo. At dalawa po ang kanyang position, standard and then put forward. Ayan, so may dalawa kayong position dito na magagamit nyo sa short ride at kahit sa long ride. Ang ilalim niya, yung ground clearance niya is 140 kg at meron tayo ritong 138 kg na bigat mga brothers pagdating sa kanyang total weight mga brothers. At ang gusto ko sa handlebar niya malapit sa atin. Ayan o, makikita nyo 20 inches lang ang braso ko pero malapit sa akin. At sagad na ako sa unahan dito sa motorsiklo kasi maliit lang ako mga brothers. Tama lang po yung turn radius. May malaki na rin so madali yung mamamanubra to. No, pag nakatigil yung motor hindi naman sobrang bigat basta po nakatayo siya ng diretso. Huwag nyo lang titilt kasi tutumba na yan. Alright, and then syempre yung shock niya mapipil ko na may konting laro lang pero magkakaalamahan pa rin yan pagka namaneho na natin to. So hintayin nyo ang ating test ride review sa motor siklong ito. Pero above all yung kanyang riding ergonomics, pasado ito sa mga average Pilipino na katulad ko. Ayan, ganyan po yung itsura niyan, diba? So very comfy pagka naka-adventure. Tsaka yung feels ng kanyang upuan, makapal yung foaming, malapad. So kung mga chubby rider na malalapad dyan na rider kayang accommodate ng upuan. And also ganun din sa back ride. Mataas yung back ride so ang kagandahan di kayo magkakauntugan basta-basta ng helmet mga brothers. Alright? Mga brothers, ngayong taon meron nga itong updated na SRP na 168,000 pesos. At ngayong April mga brothers, meron siyang introductory price na 148,000 pesos sa mga gusto pong mag-reserve or mag-cash nitong motorsiklong ito. At ito mga brothers ay merong minimum down payment na 25,200 pesos. And for 3 years, meron kayong huhulugan na 6,807 pesos. Yan po kung gusto nyong kumuha ng ating online financing. So mga brothers, pwede po kayo mag-PM o kaya naman mag-call and text kung nais nyo pong mag-apply sa ating online financing. Yan po ang Cebuana Finance at i-assist ko po kayo. At syempre pa mga brothers, mag-comment kayo ng yes at isama nyo ang inyong location kung nagustuhan nyo po itong pangmalakasang adventure scooter ng FKM. Ito nga yung si Core 188. Once again, ako po si Sort Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.